Pumalag ang Saudi Arabia sa ginawang pag-atake ng Iran sa Strait of Hormuz. Inatake kasi ang kanilang barko at barko ng Qatar at ang Amerika agad na naghiganti dahil sa ginawang pag-atake ng Iran. Hindi lang pag-atake kundi maging ang mga sanctions na ibinawi ng Amerika sa Iran ngayon ay ibinabalik. Ano ang mangyayari sa Iran? Ano ang mangyayari sa sitwasyong ito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay July 8, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay may kaugnayan pa rin sa sigalot na nangyayari sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Tama mga kaibigan, sabagat nito lamang nakaraang oras, nagsagawa ng pinakabagong pag-atake ang Iran. At ang tinarget nito, 3 mga tankers na dumaan sa Strait of Hormuz. At ang tinarget mga kaibigan, inamin na ng Qatar na isa sa kanilang mga barko ang inatake ng IRGC. At ang pangalawa, galit na galit ang Saudi Arabia sapagkat isa sa kanilang oil tanker ay winasak ng naturang grupo. Agad na kinundina ng Qatar at ng Saudi Arabia ang ginawang pag-atake at may matinding banta. Ayon sa mga bansang ito, kinakailangang itigil ng Iran ang kanilang mga ginagawang pag-atake sa Strait of Hormuz lalong-lalo na't nagkaroon na ng kasunduan ang Amerika at Iran na ang Strait of Hormuz ay magiging pakinabang na sa lahat ng mga bansa at kinakailangang dumaan sa strait na ito para patuloy na dumaloy ang kanilang negosyo ng langis. Pero marami na naman ang nag-agam-agam na dumaan sa Strait of Hormuz dahil marami na namang ginagawang pag-atake ang Iran kapag dumaan sa Strait of Hormuz. Isa pa sa napuruhan mga kaibigan ay ang oil tanker ng Singapore. At ngayon, hindi lang Singapore kundi maging mga Muslim countries ay tinatarget ng naturang grupo. At dahil dito mga kaibigan ay nagsagawa ng matinding pag-atake ang United States of America. Nagsagawa ng paghiganti at 80 targets ang ginawang pag-atake sa Iran. Kasama sa kanilang tinarget mga kaibigan ang air defense system ng Iran. Wasak na wasak ito. Maging ang kanilang mga surveillance ay winasak ng puwersa ng Amerika. Maging ang kanilang mga daungan ay hindi pinaligtas ng puwersa ng Amerika. Kinumpirma yan ng US Central Command na napakatindi ng kanilang ginawang pag-atake. 8 beses pa nga na mas matindi kaysa noong Hunyo. Yan ay ayon sa US Central Command. Samantala, kinumpirma naman ng Iran state media ang mga ginawang pag-atake ng Amerika. Nangyari ang mga pag-ataking ito habang ang Iran ay nagsasagawa ng isa sa mga pinaka-importanting funeral sa kasaysayan ng Iran. Ito ay ang funeral ng kanilang namayapang dating supreme leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Ngayon, maliban sa puwersa ng Amerika na umatake sa Iran, of course, malaking damage ito. Pero meron pang isang pag-atake ang Amerika na talaga namang iindain ito ng Iran sa loob ng mahabang panahon. Sapagkat binawi ng Amerika ang kanilang binigay na lisensya para sa Iran upang sila ay makapagbenta na ng kanilang mga langis sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tama ang iyong narinig mga kaibigan, inalis ng Amerika ang lisensyang ito. Matatandaan na noong mga nakaraang linggo, nang ang Amerika at Iran ay nagkaroon ng pirmahan sa kanilang kasunduan at isa sa mga ibinigay na pabor ng United States of America sa Iran ay tatanggalin na ang mga sanctions na ibinataw ng kanilang bansa sa Iran sa loob ng mahabang panahon. Pero dahil sa sunod-sunod na ginagawang pag-atake ng Iran sa mga barko na dumadaan sa Strait of Hormuz, can you imagine, sa linggong ito, 3 barko ang inatake ng Iran. At dahil dyan, napuno si President Donald Trump at nagsalita at ayon sa kanya,
hindi na papayagan ang Iran na makapagbenta ng kanilang mga langis sa iba't ibang bahagi ng mundo na kung saan saklaw ito ng kanilang sanctions. Nako, malaking gulo ito mga kaibigan sapagkat matagal na hinihingi ng Iran na tanggalin ang mga sanctions na ipinataw sa kanilang bansa. Noong unang termino ni President Donald Trump bilang Pangulo ng Amerika ay meron ng dating sanctions na ipinataw ito sa Iran at hindi ito natanggal hanggang sa mapalitan si President Donald Trump. At nang bumalik si President Donald Trump sa Amerika bilang Pangulo sa pangalawang termino, meron na namang mga sanctions na nadagdag laban sa Iran. Pero mayroon na sanang pagkakataon ang Iran sapagkat sa loob ng mahabang panahon pinagbigyan ni President Donald Trump ang Iran na tanggalin ang mga sanctions na ipinataw sa kanila. Pero sa pagkakataong ito muling napuno si President Donald Trump at tinanggal na nga ang license upang makapag-operate o upang pahintulutan ang Iran na magbenta ng kanilang oil. Ano ang magiging sanhi nito mga kaibigan? Alam naman siguro ng buong mundo na sa ngayon wasak na wasak ang ekonomiya ng Iran. Ang kanilang mga base militar, maging ang kanilang mga armas ay nabawasan. Paano magiging apektado ito sa sanctions na ibinalik ni President Donald Trump? Malaking bagay ito sapagkat aahon sana ang Iran dahil sa mga sanctions na tinanggal ni President Donald Trump. Mapapataas ang kanilang ekonomiya. Makakalikom ito ng maraming pera upang i-reconstruct ang kanilang bansa. At maliban pa riyan, makakalikom ito ng malaking budget upang muling mag-repair o magbigay ng maraming mga trabaho para sa mga Iranians at kanilang mga sandatahang lakas ay mapapaunlad. Pero lahat ng ito ay tila nawawalan ng pag-asa dahil sa desisyon ni President Donald Trump. At ang desisyon ni President Donald Trump ay nag-ugat dahil sa mga ginagawa ng Iran. Ayon kasi kay President Donald Trump, isang napakalaking violation ang ginagawang pag-atake ng Iran sa Strait of Hormuz sa kanilang MOU o yung tinatawag na Memorandum of Understanding. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa aksyon ni President Donald Trump? Nararapat lang ba na ibalik ni President Donald Trump ang sanctions sa Iran o hindi? Sino nga ba sa dalawang ito ang lumabag sa kanilang mga kasunduan? Ipaalam ang inyong mga opinyon at komento dyan sa comment section at manatiling updated sa mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Dito lang sa Usapang Banal. At upang mangyari yan ay huwag kalimutang mag-subscribe. Sa lahat ng aking mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo, mag-ingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.